literature. He has shaped generations of storytellers with his words and vision. The genius behind countless unforgettable screenplays, a national artist for literature, and the brilliant mind who penned a special memory. Please welcome the legendary Sir Ricky Lee! Sir Ricky, would you like to say hello to our dear friends? Hello sa inyong lahat. Hello uli sa inyong lahat. Salamat sa pagpunta niyo dito. Thank you very much. That was Sir Ricky Lee, everybody. Up next is the writer-director known for creating some of the most beloved Filipino romance films. He has brought to life unforgettable stories such as Mara Clara the movie, Kung Ayaw Mo Wag Mo, Hiram, comics, Sa Ngalan ng Pag-ibig, Soltera, Maybe This Time, Honesto, Widow's War, House of Lies, and more. Now he brings his signature heart and storytelling to a special memory. Please welcome Direct Jerry Sineneng Lopez. Hello, Jerry Lopez po. Good afternoon, salamat po sa pagpunta. Join us this afternoon. Thank you. There you have it, of course, the captain of this ship. Let me move on this side. Up next is an actor who began his showbiz journey as a child actor and rose to prominence as one of the most sought-after teen actors from the late 90s to the early 2000s. Through the years, he has continued to evolve as a versatile performer, starring in numerous series and movies such as Ulan, Meet Me in St. Gallen, Tumbok, Expensive Candy, Love You Long Time, Third World Romance, The Time That Remains, Hold Me Close, It's Okay Not to Be Okay, and more. Please welcome, give it up for Carlo Aquino. Hi everyone, good afternoon. Hi Direk, hi Sir Ricky. Thank you for coming. Ayan, special memory. Alam mo, isa sa mga nasa IG, isa sa mga reason kung bakit ako umattend sa press con. Gusto mo makita si Tito Martz kumantay, kaya lang tapos na. Tito Martz, one more, please. Thank you for being here. Iba talaga pag naririnig natin ang boses ni Sir Martin. Alright, and of course, andito na ang ating leading man. Carlo Aquino is here with us. Last and definitely not the least, we have a multi-talented artist, not just an actress, but also a producer, writer, host, and director. She has delivered powerful performances in films tulad ng 10,000 Hours, Camp Sawi, Isang Daang Tula Para Kay Stella, Meet Me in St. Gallen, On Vodka Beers and Regrets, 366, yung libro sa napanood ko, Wish You Were the One, Isang Daang Awit Para Kay Stella, and so much more. Please welcome the beautiful, gorgeous Bella Padilla! Wow, the fans are here! Thank you guys for being here with us. Hello everyone, good afternoon po. Thank you so much, katulad ng sabi ni Carla. Thank you for being here with us today. We're very excited to talk to everybody today. Maraming salamat. And Sir Martin, thank you for giving us your time. Maraming salamat po. There you have it. Kompleto na po ang ating writer, director, and of course, the cast. May I invite all of you to kindly stand up for our first photo op. Together with, of course, Mr. Martin Rivera. Sir Martin would like to invite you for a photo op. Okay, everyone, it's time to take their photos. So, yes, Sir Martin. Because we're honored that we have you here. Okay. Please face center. Okay, a little sa front na lang muna tayo for Viva Camera. 3. One more. 3. Okay. And now, a little on that side. Marami po tayong kaibigan sa bandang kaliwa. 3, 2, 1. And now, a little to your right, please. Sa lahat ng kaibigan natin sa bandang kanan. 3, 2, 1. Lastly, sa mga kaibigan natin sa taas. Okay. Please smile. Last photo, 3, 2, 1. There you have it. Thank you very much.
Once again, Sir Martin, thank you so much for singing for us. Wow, narinig na natin muli ang boss ni Sir Martin Rivera. Thank you very much. Ricky Martin! O, kailangan may performance pala. Sing and dance. Okay. So, moving forward, we're now at our Q&A segment. But here's a few reminders for our dear friends from the press. We will be limiting to 2 questions per press, and that already includes your follow-up question for us to accommodate everyone. And please refrain from asking insensitive, offensive, and personal questions. We will only entertain questions related to the film, A Special Memory. And as always, we will have batches to be on standby mode, so please wait for your turn. And speaking of batches, we'll have our first batch. Please do stand by Bobby Ricantina of Manila Bulletin, Lars Santiago of GMA, Von Belinario of TV5 Digital, Archie Liao of Abante Tonight, and Miss Kate Adahar of Random Republica. Our first question will be coming from Bobby Ricantina of Manila Bulletin. Good afternoon. Two in one for Bella and Carlo. Congratulations on your latest project. 8 years is last time kayo nagkatrabaho in Meet Me in St. Gallen. 2018, parang yun yata. 2017. 2018. Okay, so kumusta naman working together again? May mga bago ba kayong discovery sa isa't isa? Napilitan lang po talaga. Actually, it was such a nice experience to work with Carlo again. I was surprised na no first day ko, I was so nervous to work with Carlo. I think because I've been watching also his projects, in the last 8 years, and I could see that after Meet Me in St. Gallen, he kept accepting really good roles na minsan may mga ginagawa siyang pelikula na naisip ko sana ako yung kasama niya dito, or like, I wish I was given a chance to read the script or something like that. But I saw that he just kept getting better and better over time. So when I finally got to set, medyo kabado ako. So nung day 1, sinasabihan ko siya na, Carlo, wait lang parang I have to keep up or catch up or warm up siguro. Kasi may catch up talaga. Galing ni Carlo, etong movie na to is from his POV. So I won't be surprised kung maraming hahaputin to next year. Wow. Yeah. Who knows? Ako din nag-discover, gano'n. Yes. Wala naman, parang siyang reunion with an old friend. Pagdating sa set, yan nga, catch up, gano'n lang, kamusta siya sa buhay, personally, yun, nag-mature na, yung mga choices niya sa buhay, nag-iba na. Pareho tayo, immature. So, naging excited lang talaga ako na magkaroon ulit kami ng reunion movie and something, di ba, very, very special na ganitong pelikula. Okay, thank you. Congratulations. Thank you. That was Bobby Ricantina of Manila Bulletin. Up next, we have Lars Santiago from GMA. Yeah, Bella and Carlo, pinanood niyo ba yung original before you did the movie? Ako po hindi po. Parang yung It's Okay din, hindi ko rin po napanood. So ito, hindi ko nga alam na Japanese, tama ba? Series? Pure Soul na wala po akong idea. So ang nabasa ko lang talaga is yung naisulat ni Sir Ricky, and yun na lang po yung in-interpret ko. I didn't watch the Japanese series, yung Pure Soul. I watched an adaptation of the Japanese series, which was a Korean film. I watched it a few years ago, and I watched it over and over again. So when I heard this project was parang gonna be done in the Philippines, I really threw my name in the hat. Like I really said, if there's a chance I could do this project, I would love to do it. And then when Sir Ricky finally got on board and director, I was like, I cannot not do this. I have to be a part of this project. So it's beautiful because it's very different from the version I saw. But just like memories, it will be nostalgic. Kay Direk Cherry and of course sa ating national artist, mas mahirap ba kasi adaptation, may mga binago ba kayo or may pressure ba na kailangan magawa ito ng at least at par or mas mahigit dun sa original?
ako matagal na akong nag-request sa Viva na pagawin ako ng adaptation, ng Korean adaptation. Hindi ako nabibigyan. I think this is the first time. So, very excited ako nang inalok sa akin. And then nagsinabing si Cherry and then sila Bella at sila Carlo. I got more excited. Mahirap na madali para sa amin. Madali kasi maski pa paano meron ka ng pagbabasehan, structure and yung germ ng idea. And then later you realize mahirap pala kasi ikukumpara nila and then paano papantayan. Una-una kailangan magustuhan mo yung pinanood mo. At kung nagustuhan mo yun, ibig sabihin ang ganda-ganda niya, paano kayong gagawa ng mas maganda kaysa doon? So in a way, that makes it more difficult. But finally, it was very exciting kasi in the end, kinalimutan ko na yung original. After na-absorb ko siya, parang inako ko na kwento namin ito, Pilipinong kwento ito. Patatakbuhin ko to the way na gusto kong patakbuhin. Hindi na ako mag-aalala tungkol sa pinagawin ito. Opo, nung una kinabahan ako kasi adaptation, yun na nga yung mga sinabing leaking reasons. Baka, number 1, ma-compare. Number 2, makopya naman, yung gano'n ang hirap. Pero nung nabasa ko yung script ni Ricky, I must say, mas maganda po talaga yung script ni Ricky kaysa sa original. Totoo po, hindi ako nagyayabang. Kaya national artist. Hindi talaga, pag napanood nyo, ang ganda-ganda po yung script ni Ricky. Nung nabasa ko yung script ni Ricky, nawala na yung kaba ko. Tapos, Carlo and Bella pa, half of my work is done sa galing ng dalawang artistang to. So yun po, nung una kinabahan, pero nung nag-shoot na sobrang sarap na ng pakiramdam. Lalo na nung natapos na. Ganda-ganda, thank you. Thank you. Thank you for your questions. That was Lars Santiago of GMA. Ito po muna kay Bella and kay Carlo. Bella, Carlo, I think si Bella nag-tweet a few days ago. May nireplyan kang tweet na mas mapanakit daw to. Ito daw yung pinakamapanakit mong movie so far. How did you say that? And reaction, Carlo, kasi ikaw rin, kilala ka rin namin bilang mapanakit sa mga movie. I said it with pride. I kept parang discussing with Carlo nung nagsistart pa lang yung shooting na parang itong movie na to, ito yung magiging classic film natin. No? Kasi feeling ko kaya kami pinagsama ulit dahil sa Meet Me at St. Gallen. And hanggang ngayon, laging nauulit at nauulit yung mga videos ng Meet Me at St. Gallen. Hanggang ngayon natatag pa rin kami dalawa pag may Pilipino pumupunta ng St. Gallen sa Switzerland. So, it's become its own beautiful thing. Like Meet Me at St. Gallen has its own little world. But I think a special memory will be our film. Like this is, or at least I don't know if it's the same for Carla, but for me, I feel like this is one of my films na I would like to think would be a classic. Because obviously I have Jerry Lopez and also a national artist, Sir Ricky Lee, writing the script. So it feels very different from everything I've done. It feels more mature, it feels so grounded. The script, sometimes yung lines borderline poetic. Ang gaganda ng dialogue na parang ang hirap minsan parang pumasok sa eksena kasi nabibigyan ko ba ng justice because the lines are so good. You wanna, give 800% if possible. But kaya talagang mapanakit siya because again, it's like nothing like I've ever done before. How about you, Carlo? Ano yun? Sorry ba? Ano yung question mo? Gaano ito kapanakit? Mapanakit? Oh, Compared sa mga may nakita akong IG post the other day. Sabi nila, pag nauulanan daw si Bella, alam mong masasaktan or mananakit si Bella. So tawang-tawa ako doon. Totoo naman din. Ang daming ulan dito. Basa kami talaga dito. Isa yun sa mga parang highlight ng pelikula. Well, gano'n naman talaga. Feeling ko kapag nagmamahal ka, may point na masasaktan ka talaga. So, yun lang naman. So, yung pelikula, si Sandra at si Dindo ay nagmamahal ng totoo. So, masasaktan sila dito. Thank you. Thank you. That was Von Belinario of TV5 Digital of Abante Tonight. Good afternoon po. Nakaka-relate ako sa kwento ng pelikula kasi nung yung mother ko kasi nung bedridden at saka ni-stroke siya, there was time na kinakausap ko siya, umiiyak siya. Ay ko nalaman na kahit yung memory niya wala na, nandun pa rin pala yung puso. Naiintindihan, naririnig ko rin niya naampanin niya, nakaramdam pa rin siya. So, tama-tama yung ng pelikula na what
what the mind forgets, the heart remembers. Ang tanong ko lang kay Sir Ricky Lee at saka kay Direk Jerry Sinelling, anong kaibahan itong pelikula na ito sa may ibang love stories na nagtatakal about ganito lovers na merong isang character na may nagsasuffer ng memory loss or Alzheimer's disease? Anong ikinaiba? In a way, pareho and at the same time, iba naman lagi. But we're very conscious ni Cherry dito sa material na gusto namin ipakita na yung pagmamahal, it goes beyond memories, it goes beyond sakit, it even goes beyond time. Na itong pagmamahalan itong dalawang ito, maski hindi makaalala yung isa, nandun pa rin siya. Natalo niya lahat. I think yun yung nag-guide sa amin kung saan man pumunta yung kwento. And then we decided na mas gawing Filipinized ito. Like, doon sa original, medyo katiting-katiting lang yung characters ng tatay, ng nanay, and so on. Pero tayo mga Pilipino tayo eh. Laging part ng mundo natin ang kwento ng ating mga nanay at mga tatay. So dito talagang totally na-flesh out namin yung characters ng nanay, ng tatay, ng mga nakapalibot sa kanila. Kaya yung sinasabi kong yung pagmamahal goes beyond memories also holds true for the parents, for the tatay, for the nanay, and even for the other nanay ni Dindo. So lahat sila apektado ng pagmamahal doon sa nawalan ng alaala. Thank you. Ang follow-up question ko para kay sa Cas at saka kay Direk Jerry at saka kay Sir Ricky. Hypothetical lang, kunin ko yung ano ng pelikula, yung gist, ano. Kung sakaling halimbawa dumating ka sa punto na mawalan kayo ng memory, o halimbawa nagkaroon ka ng disease like Alzheimer's, ano yung bagay na gusto mong ma-retain at anong bagay gusto mong mabura? Kay Bella muna. Sakit ng tanong. Sakit naman ang tanong mo, palakit na reporter po kayo. Mabura, wala naman po siguro akong gustong mabura. Lahat ng memories ko make up who I am. May napanood akong movie the other day, yung Eternity. Sabi niya, what is a person if not a collection of memories? So, I feel like if I delete even just one memory, it's a disservice to who I am, and I like who I am. So, I don't want to delete anything. If there's something I would like to keep, I think, actually, I don't need to keep it. Kasi I always say this naman pa may mga interview, diba? Alam niyo naman, wala naman akong family, wala naman akong mga anak. So, I don't really, I feel like I have nothing to, I have no one to continue what I'm doing. But my movies will be my legacy. So if there's something I want to stay, or if there's something I want to leave on, it will be my movies. So siguro, the first time I ever watched a movie, that will be the memory I want to keep. My first time in a cinema. Yun po. Kasi di ba may mga instances tayo na meron din selective amnesia. Ibig sabihin, may nare-retain tayo at meron din namang hindi na natin maalala. So, ano yung mga bagay na yun? Halimbawa, kung may selective amnesia tayo, na gusto nating maging part ng core memory natin at yung mga bagay na gusto nating iwaksa sa ating kaisipan. Siyempre, gusto ko yung masasayang moments. Siguro yung mga kasama ko, yung kaibigan ko, yung pamilya ko. Yun. One of my favorite memories, actually, nanood ako ng MMFF with my lolo sa SM Fairview nung bata pa ako. Tapos paulit-ulit tayo pinanood yung movie na yun. So, it was just ending kabesote. It wasn't, like a deep movie. It was a funny film. But that memory, up to now, it's one of my favorite memories with him, even if he passed away already. So, I think movies are really a big part of my life. So, going to movies po. Carlo? Yung memory na gusto kong makip, siguro yung memory ko with my family, yung first out of the country namin, na Hong Kong, yan. Lahat ng memories ko actually with my family. Tapos nung naipanganak yung daughter ko, si Nithi, and then yung wedding namin ni Charlie. Yun. Mabura? Mabura? Parang nabura na, hindi wala na akong maalala. So parang okay na ako. Thank you. Nag-impose dito si Sir Ricky Lee at saka si Direk Jerry. Wala po, sige. Memory na gusto kong makip, yung memory
Pasensya na kayo, maano talaga. Ako nung buhay pa yung parents ko. Memory, gusto ko mabura nung namatay sila. Ako, dalawa, growing up in Daet, when I was still very young, wala pa ako sa showbiz, wala pa ako sa mundong ito. And then, lahat ng mga karanasan ko na after pinalabas yung pelikula ko, nagpapalakpakan na. At yung iba sumasaludo pa sa akin. Pag pumapasok ako dun sa reception, nagpapalakpakan sila. That happened nung unang panahon sa Himala, Brutal and so on. I want to keep that kasi yun ang nag-validate sa akin bilang isang tao. Yung mga nasulat ko noon na pelikula. Thank you po and congratulations. Thank you, that was Archie Liao. Off about it tonight. Up next, For Carlo and Bella, since heavy yung movie, maraming iyakan, any related or real-life experience na pinaghugutan niyo? Sa akin wala eh. Parang ang hirap eh. Dahil iba yung role eh. May kinukuhanan ako kasi yung auntie ko nagkaroon ng Alzheimer's. Pero ayoko kasing dalhin yun sa trabaho dahil masyadong mabigat para sa akin. So, pagka nasa trabaho, ako si Dindo, si Bella, si Sandra. So, doon lang ako umiikot palagi. Same din naman, I didn't use actual situations. Nag-focus na lang kami sa script and Direk Jerry guided us so well. We didn't need to use parang old experiences naman. Yeah. Thank you. And for Direk Jerry, na-mention nyo kanina half the work is done when you're working with good actors. So, pakwento po kung kumusta yung naging experience mag-direct nito and nakakailang take po sa mga heavy scenes. Ayan, buti tinanong mo yan. Hello. Ayan. Actually, may point na shoot kami. Sabi nung acting coach, believe it or not, may acting coach pa kami sa galing nitong dalawang to. No? Hindi, not to teach them how to act, but ano lang, sport guide, gano'n. Sabi nung acting coach, tinatanong ni Bella at ni Carlo, okay na raw po ba kayo? Kasi lagi kayong take 1. Kadalasan take 1. Sabi ko kay Carla, balikan mo sila. Sabi mo, sa galing nilang yun, hihingi mo ba ako take 2? Ano ako, tanga? Yun, that says it all. Na take 1 actors po yung dalawang to. Tsaka hindi lang sila, hindi sila pupunta ng set, gagawin lang yun nasa script, collaborative. Kasama ko silang mag-isip, kasama ko silang bumuo ng eksena. Ang dami nilang beautiful suggestions. Si Bea, ang dami maging suggestions. Si Carlo. Ang sarap lang po nung working relationship namin. Walang, number 1, walang ere, walang diva, walang ang gaan-gaan ng set. Kahit ang bigat-bigat ng storya. So, para lang kaming, I'm so excited to go to the shoot every day. Tapos, na-excite ako talaga, ano kaya sasabihin, sasuggest ni Bella tsaka ni Carlo. Ganun kami. Alam ni Bella to. Alam ni Carlo to. Ang sarap. Tsaka sobrang galing. So, yun na nga, kalahati ng work ko dahil aanggulo na lang ako eh. Thank you, Direk. thank you. That was Miss Kate at the Heart of Random Republica. For our next batch, please Alan Policarpio of Inquirer, Miss Dolly Ann Carvajal of Philippine Star, Nikki Wang of Manila Standard, Street Scooper, a TikTok content creator. Our next question will be coming from Nurse Alma of GMA Entertainment. Hello, good afternoon. To Bella, tama ba na you hate rains? Yes, how do you know? Nabanggit ko ba ito? Parang, for someone na, may nakapag-banggit lang, for someone na ayaw ng ulan, tas puro yung movies mo, Oo may nga mga eh. rain scenes ka, paano yun? Maganda. Sa totoong buhay ako ng ulan. Nalulungkot ako. Hindi, nalulungkot ako sa ulan. Oo, ganun. Oo, nalulungkot ako pag umuulan. Siguro dahil lumaki ako sa Pilipinas. Gusto ko maaraw palagi. Nakatulong siya sa akin dito sa movie ng grabe because the movie is very heavy and melancholic. It helped me a lot. Minsan, sinisindihan pa lang nila yung rain effect na tutulungan ako emotionally. Which was such a big help, honestly. But, we keep saying ang bigat ng movie, ang sakit ng movie, but there are also so many beautiful light moments in the film. I just want to add kasi baka i-expect nyo, umpisa pa lang umiiyak na kayo, although it could be that way. There are so many light moments also that bring life to the film. Masingit lang, but yeah. My second question is for Carlo. Ay, siguro pati na rin kay Bella, no? Since St. Gallen, ano yung mga na sa tingin nyo yung parang nag-improve or ano yung sa acting, may mga na ayaw kong gawin
Ano yung mga nag-improve sa inyo or na-discover ninyo na kakaiba this time since mapanakit na movie din ito? Nung Meet Me in St. Gallen, feeling ko ayaw ni Carlo yung ginagawa niya. Kasi he kept asking why he's there, or does he deserve to be there, or he kept questioning bakit siya napilit to play Jesse. And we had to remind him every day, you're Carlo Aquino, you're so good. Ako nga, nagre-react lang naman ako sa kanya sa mga eksena, wala naman ako ginagawa eh. So, kung hindi siya si Carlo Aquino, hindi naman ganun din yung magiging ginagawa ko sa Meet Me in St. Gallen. So, now, in 2025 and 2026, I think Carlo's more sure of himself. He's also more firm now with his decisions and acting choices. Like, if he needs a moment, if he needs time in a corner, hindi naman. If kailangan niya muna ng space sa gilid para makinig ng music or kailangan niya ng katahimikan, he takes up that space. Dati kasi hindi, parang oo lang siya ng oo kung ano yung mangyayari sa set. Ngayon, parang I feel like Carlo understands that he's Carlo. So, which is a really beautiful thing to see as a friend. So, yeah. For you, Carlo. Ako naman ever since naman si Belle, very supportive eh. And up to now, kapag humihingi ako sa kanya ng tulong, ganun pa rin yung enthusiasm niya kapag wag lang pera, wag lang financial, no? Pero sa acting talagang pagka hinawakan ko siya, magbibigay siya, kapag niyakap ko, nandiyan siya palagi. So ever since St. Gallen, ganun na siya. Siguro dahil yun sa love niya for the craft. Yun, feeling ko ganun. Pwede mag-bones kay, kay Sir Ricky po. Since ito po yung first na adaptation na ginawa ninyo, how is it different doon sa mga nagawa niyo before? Is it harder to write this, or paano yung mga inspiration niyo para gawin yung script nito? Actually, what made it a little easier also for me was because nakilala ko na si Bella. Naging workshopper ko siya sa batch 15, and marami kami exercises doon where nagkakakilalanan talaga mula sa kaluluwa ng bawat isa. So when I was writing this script, and alam kong si Bella, somehow it made it easier na susundutin ko dito. Makakasakit ito. Kasi na-imagine ko na siya kung paano niya gagawin at paano siya mag-react. Na-imagine ko yung loob niya kung paano maapektuhan doon sa script. Si Carlo naman, kilala ko na siya nung una pa. I mean, we worked in Bagong Buwan, na ang bata-bata pa niya noon. Pero ang husay-husay na niya agad, yung boses niya, yung tayo niya. So, and I've worked with him nung matagal din sa many shows and so on sa ABS-CBN. So, kilala ko siya. So, knowing the two stars made it really, really easy. Aside from Jerry Sineneng na workshopper also, at kaibigan ko ng matagal na, at nakatrabaho ko na Loves Kita Babes, Huwag Kang Lilingon, and so on. So, comfortable, although masakit yung pagsusulat ng script, komportable yung experience ko writing the script. Thank you, that was Nurse Ama of GMA Entertainment. Up next, we have Alan Policarpio of Inquiry. Parang kayo yung, no matter kung sino yung i-partner sa inyo, you always able to create that chemistry, no? Pero particularly sa inyong dalawa, parang may difference ba or something unique kapag when it's the two of you sharing the screen together? Ewan ko, na-enjoy ko lang kapag si Belle yung katrabaho ko. Kasi pag nasa scene, giving siya. Kapag wala sa eksena, ang kulit, ang saya lang din. So, parang sobrang komportable ko when I'm with her. Ganun lang. Serious actor ako, tapos sabi mo, makulit ako. Chemistry, actually, parang dapat si Direk Jerry tanongin natin. Hindi ko kasi alam yung magic ng chemistry eh. Parang I feel like that's a good insight yun. You like who you're working with,
or baka you super don't like who you're working with, so nagkakaroon kayo ng banggaan. But it's not something kasi I mindfully parang work on. So actually hindi ko alam paano nag-work yung chemistry. Baka kay Direk Jerry ko na itatanong. Actually, yun yung isa sa pinaka-overused na word na napakahirap talaga i-define ng chemistry. As a director, matagal na po ako kasi I've been directing for 7 years, Charos. I've been directing for decades. It just happens yung chemistry. It's magic. Basta bilang director, nakikita ko ay meron to. Meron sila. Either sa mata, the way they react to each other, the way they support each other. Pero wala talagang definition ng 1 plus 1 equals chemistry, 2 plus 2 equals chemistry. Nasa sa artista rin po yun eh. Magic nga siya kung paano nila ibibigay, paano nila palalabasin. Good for me, napakaganda na ng chemistry nila sa Meet Me at St. Gallen. So, wala. Half of my work is done. Hindi, joke. Yun po. Yun, magic siya talaga. Ang hirap niya i-define. Thank you. And for Sir Ricky naman po, nabanggit niyo po kanina na dito po. Sa gitna po. Okay, nabanggit niyo po kanina parang towards the end or midway nung pagsusulat niyo, parang hindi niyo na inintindi yung original, parang you let it grow and write it on your own terms. Pero sa inyo po, paano po yung process nun and paano niyo po rin po siya ginawang Pilipino or parang mas relatable sa audience natin? Una-una kasi pag nagsusulat ka, somewhere along the way, inaagaw na ng characters yung sinusulat mo. Gagawin na nila yung gusto nilang gawin. Lalo na kung na-imagine mo na yung characters mo dahil si Carlo na yun at si Bella. Kumikilos na sila na parang nagiging taga-type na lang. Nagiging taga-type na lang ako. Tumatakbo na sila at nag-iiyakan at nagsusumbatan at hinahayaan ko sila. So, yun yung ibig sabihin kanina na in a way naging mas madali yung pagsusulat. Hinayaan ko sila. Kung sinulat ko sila ng sinulat at minanipula, baka maging hindi totoo. Baka maging hindi natural. Kaya, one reason din yun. Kaya sabi ko, kalimutan ko muna yung original. Kasi ayaw ko nung pressure na maging kapareho o pumantay o maging mas maganda o less maganda. So, sinundan ko lang yung puso ko, pinasunod ko lang dun sa characters ko. And I did that also with the nanay, the tatay. Hindi ko alam ang cast nung sa nanay at sa tatay. Pero alam kong ganito ang nanay. Alam kong ganito ang tatay. At alam ko yung nanay dito na balahura at lahat na walang redemption until the end. Alam kong sa loob niya, ganun pa rin siya magmahal. So yun ang sinundan ko na lang. Sorry, last na lang po for the cast and for our director and writer din po. What about yung idea of memory loss yung particularly painful sa tingin niyo? And do you think meron pa rin something ba to parang may redemption pa rin ba doon or something good to be makukuha pa rin despite that? Anong redemption sa memory loss? I mean, sorry. What about yung idea ng memory loss is yung what makes it particularly painful sa tingin niyo and sa tingin mo may mga ano ba siya? May redemption pa rin ba mahahanap? Isa siguro sa mga takeaway ko dito sa pelikula para sa akin na kapag papunta ka na sa ganun, kung may memory loss, halimbawa sa akin mangyayari, ang gagawin ko na lang is to become a better person para sa akin. Kasi mawala man yan lahat, I think your heart will always shine through. Yun yung magiging guiding light mo. Kung mabuti yung puso mo, magiging mabuti yun. Kahit mawala yung cognitive mo, physical, yung lahat ng kaya mong gawin, kung mabuti yung puso mo, yun yung lalabas. Singitan ko lang konti yung kay Carlo. Sige. Yung nare-retain. I think one thing, kakabit ng kay Carlo, one thing na makikita sa pelikula, even if may line sa trailer at sa pelikula na sinabi ng character ni Bella na malupit ang mundo, in the end, makikita natin sa pelikula na mabait ang mundo. Totoong mabait siya. Maski na may memory loss, nag-iiwan siya ng mga marka, yung pabango doon sa trailer, na maalala niya si Dindo. Maski hindi niya alam na si Dindo ito. Nag-iwan yung universe, yung mundo ng mga katikatiting na mga ebidensya sa palibot to show you na nothing is totally lost. Mabait pa rin ang mundo.
nandiyan pa rin yung pagmamahal at may mga natitira pa rin, hindi lahat nawawala. Ako naman sisingit sa answer ni Sir Ricky. May nagtanong kanina, anong difference nitong movie namin sa ibang movies that tackle memory loss. I think this is the first movie I've watched that tackles memory loss, that wakes up your other senses. So, katulad ng discussion sa Pabango, alam naman nating lahat, di ba, pag scent, it really brings you back to a certain memory, or it jumps you back to a different year, even a different decade. Yung patak ng ulan sa balat, malaking part kasi ng story yung ulan, yung pabango, yung hawak ng buhok. Like, marami kaming senses na binubuhay dito sa film. It's so beautiful na we used so many devices, I feel, to remind Dindo and Sandra who they are or what their love is like. And I think when the audience finally watches, their senses will come alive. I think that's the difference for me watching this and say like the Korean version or the Japanese version or even something like 50 First Dates, diba? Kasi ang dami naman ng movie about memory loss, but this is the first one I've watched. Now, while I was watching, nararamdaman ko yung lamig ng ulan. Hindi ko alam kung dahil ba ako yung artista dun sa film, but hopefully it translates and you guys see it too. And let us know if it does. But yeah, I think that's the difference of our film from what I've watched so far. Yeah. Ako naman yung what's painful about losing your memory. I believe kasi yung memories natin is what makes us unique. Each and every one of us, meron yung memories niya, iba naman sa memories ko. So pag yung memories ni Jerry, which make him Jerry, pag isa-isa mong inalisyon, parang nawawala na ako, nawawala na yung pagkatao, ay nawawala ako bilang, nawawala yung pagiging Jerry ko. Kasi nga, akin yun memories ko yan Like your memories, sa'yo lang yan. At yun yung bumubuo sa pagkatao mo, tumutulong sa pagbuo ng pagkatao mo. Ang sakit isipin na, kasi di ba kung malungkot tayo, we think of happy thoughts, happy memories, para mapangiti, makalimutan yung dinadalang problema. Imagine mo kung wala ka na noon, wala ka na ng mga ganon. So yun yung masakit about losing memory. Thank you. Thank you po. Thank you. That was Alan Policarpio. Hello, hi Bella. Hi Doc from Bianchi. And to Carl, before I ask my question, I'd like to say, ang galing-galing mo na sa it's okay not to be okay. I just had to say that. Anyway, the question ko is, for you, what makes a memory special? The person, the timing, or the lesson? Pang beauty pageant. Siguro yung kabuuan po. Lahat, sama-sama. Kung sino yung kasama mo, kung kailan nangyari, kung saan. Kasi, yun yung nagpapaspecial Yung kabuuan. Hindi lang naman pwede kang the whole package. Hindi ka pwedeng mamili ng isa lang. Para sa akin. Thank you. Same. Yeah, same po. Parang total, everything. The totality. Yes, the totality. Thank you. For Sir Ricky. Sir Ricky, ano pong pinaka painful line dito sa movie without spoiling the story? For you personally. Pinaka-painful line? Ang dami. Naku, masakit talaga. May, One that stands out in your memory. well, merong isa na naalala ko na painful, doon akong spoiler ito, nang tinawag niya si Dindo na Roy. So the line is Roy. It's one word, but it's very painful. May trauma ako dyan kay Roy na yan. Hindi ko ma-shoot kasi ang hirap po nung eksena sobrang bigat So nagsabi ako kay Direk na pwede po ba na sa ibang araw natin ito kuhanin kasi hindi ko kaya na dire-diretso po yung mabibigat na eksena. So early back up. Hard to believe na hindi mo kaya. Yes. Thank you. Yun, one word lang yun. Dindo yung pangalan ko. Yan po ang isa sa abangan natin sa pelikula. Alright, up next, we have Nikki Wang of Manila Standard. Hi, good afternoon. And of course, congratulations to your film. Kay Direk. Direk, twice mo lang sinabi na half of your work is already done. Yes. And you've already touched on their chemistry. But beyond that, I would like to know, what can you say about your actors, the way they understood their characters, and of course their openness sa iyong direction?
number one, isa-isahin po natin, the way they understood the characters, buong grasp nila yung characters nila. Kung meron man kaming konting discussion, napaka-minimal kasi kuwang-kuha na nila the fact na sila pa nga nagsasuggest para mas mabuo at mas gumanda yung character. Sobra akong naramdaman, gets nila yung characters. Ano po yung next question? Nakalimutan. May Alzheimer's po ako. Ano po yung next question? Sandra po ang pangalan ko. Direct Sandra, their openness to your direction, the way you Sobra. Aminin ko po sa edad kong ito, 38 years old na po ako ngayon, Joe. Sa tagal ko sa industriya, nai-intimidate pa rin ako pag first day na i-direct ko yung magagaling. Si Carlo, nakatrabaho ko po siya, batang-bata. Si Bella, nakatrabaho ko sa TV. Pero ngayon yung iba tong pelikula, kinakabahan ako nung first day kasi will they trust me? Will they resist me? Will they react to my directions? Hindi. Totally walang mala. Pinadama nila agad sa akin yung tiwala nila sa akin, yung openness nila, yung sasuggest kong dalhin dito sa kaliwa, gagawin nila, dalhin nila sa kaliwa. You know what I mean? Sobrang, wala nga kami yatang argument. Never kami nag-disagree. Meron ba? Yung fear of heights. Iba naman po yun. Pero wala kaming disagreement, arguments, wala kaming... Number one, siguro dahil wala rin naman kaming dapat mag-disagreehan. Malino kasi yung script ni Ricky, malino yung takbo ng storya. Pero in terms of acting and may konti akong isasuggest here and there na agad-agad naman, tatanggapin nila. In the same way, meron silang babaguhin sa gusto kong pagawa. Mas maganda naman, tinatanggap ko naman. Ganun po kami ka-open. Thank you. Thank you, Direk. And of course, may last question para kay Carlo and Bella. Sweet question lang to. I'd like to piggyback on the title of the film, A Special Memory. Talking about your whole experience doing the film, siguro ano yung special memory na napulot nyo in this project? Carlo? Ikukwento ko na, yung fear of heights ko, nagkaroon kami ng konting argument ni Direk Jerry kasi nga ayokong sumakay sa mga rides. Okay? Oo, pero kasi si Belle, gusto niyang kuhanan yung eksena na yun. So, ginawa ko, sobrang na-anxiety ako. Nagagalit ako sa sarili ko, pumutok ako dun habang nandun na sa ride. Nagalit ngayon si Direk Jerry na pumayag ka dito, pumayag ka na. So, umalis siya, kinuhanan namin yung scene. Nagawa ko, pero hindi ko alam kung nasama dahil mukha akong takot na takot yata doon. Tapos after nung scene, dahil nga ayoko nang magsayang ng mga oras na hindi kami mag-uusap, na nakasama ko siya, lumalaki ako sa industriyang ito, nilapitan ko na, humingi na ako ng dispensa at right there, naging okay kami ni Direk. Yun, isa sa mga special ko yun. Tsaka yung namin, yung eksena namin na nasa trailer, yung umuulan. Gusto ko yun. Thank you, Carlo. Bella? Ako, special memory ko dito, may eksena ka... May eksena kami dito ni Carlo na heavy scene, magbabasag siya ng mga plato. So, dahil budget.com po kami dito at one camera lang nung araw na yun. Kailangan ko hintayin yung camera na lumipat pa sa akin at mag-focus. So, I had to wait for a cue for me to look. Tapos sabi ko, sobrang tagal na. Kanina pa nabasag yung plato, wala pa rin nagko-cue sa akin. Ano kayo nangyari? So, pagtingin ko si Carlo nasa sahig na, parang muntik siya mag-pass out or nag-pass out. Na high blood si Carlo sa eksena. So, si Carlo kasi pag hindi kami nagtitake, pag lunch, ang gusto niya kainin lagi mga liempo, taba ng baboy. Siguro dahil sobrang payat niya, akala niya okay siya. Hindi siya kumakain ng gulay, gusto niya kape, maraming kape. So, yun, na high blood po siya sa set. Nung nagbasag siya ng plato, talaga yung BP niya tumaas. Sabi ko, ay, pakap na pala kami. That's the most special memory for me. Kinabahan ako, sabi ko, ang tagal ko linigawan tong pelikulang to. Hindi pa ata matutuloy. But, no, he took it like a champ. Right after that, they checked his BP. They gave him something to smell. They gave him meds. He wanted to shoot right after, diba, direct?
Ayaw na naming lahat kasi nag-violet na yung labi niya, gusto niya pa mag-shooting. Kinakausap ako ni Direk sa comms. Sabi niya, Bells, nak, sa ibang araw na natin itutuloy. Ay, opo, Direk, opo. So, kinalimutan ko na yung eksena, tumigil na ako umiyak. Biglang si Carlo nakita ko sa Misenyas, no, Direk, one more. Nabumitaw na. Sobrang galing masyado, sobrang professional. Ayaw niyang umuwi. Pero hindi, pinauwi na namin siya. So, I think, ang dami nangyari sa set na to. Health scares, height scares, but funnily, Rain, near-death experiences. But funnily, overall, I think this is one of my lightest projects to date. It was so easy to be on set, like Direk Jerry said. Wala masyadong pressure. It was very easy. Yan. Lightest pero heavy on emotions. Heavy for you guys, light for us. Thank you very much, good afternoon. Thank you. Thank you for your questions. That was Nikki Wang of Manila, content creator. Hi, good afternoon po. And I'm RJ of Street Scooper Vlog. So first, congratulations po sa new movie na Paniguradong aabangan. And it's not too late, of course. We want to recognize you guys really about your last year, 2025, of course, about kay Miss Bella sa isang daang awit para kay Stella. And syempre, Carlo Aquino para naman dun sa Bar Boys. Dalawang beses ko yung pinanood. Sobra. And syempre, para sa akin, nag-stand out ka dun sa Bar Boys. Or isa lang sa mga nag-stand out yun na lang. Kaya dalawang beses ko rin pinanood. Syempre, yung isa gamit yung passes, isa gamit yung bulsa. So, well, speaking of that, since natanong na kanina yung about sa special memory, particularly, I just want to ask, since na great actors kayo, ang dami yung nagawang project na sobra talagang madami kaming natutunan, nakarelate kami and everything. Sa kabila ng hirap na ginagawa nyo, for sure, dumarating yung time na parang ayaw niya na siguro sa ginagawa nyo or napapagod kayo, as simple as that. Dumating na ba talaga yung time na parang gusto nyo lang mag-quit? And ano yung special memory na nasabi ng friend or ng family na nakapagpabalik doon sa motivation nyo bilang actor para magpatuloy at palaging gawin lang to kahit na napapagod na kayo? Na mag-quit? Sa ngayon wala. Kasi may pinapaaral ako, 5 years old pa lang. Si Mithi. So hindi ako pwede mag-quit. Tsaka siya rin siguro yung isa sa mga rason kung bakit ako tumatayo at gusto kong gawin itong ginagawa ko. Si Mithi and of course my wife. Tapos yung mga pagbigay inspirasyon din sa mga tao. Nakatulad mo, nanonood ng mga pelikula namin na sa tingin mo magaganda, syempre, at yung mga characters namin na at the end of the day kasi ako, pare-pareho lang tayo di ba? Naghahanap buhay, pero kapag napapanood mo kami, ibang tao yun. Yung mga napagdadaanan nun, feeling ko napagdaanan mo, ako rin. So, yun, para lang makapagbigay ng inspirasyon talaga. Alright. Is there, can you bring us back? Meron bang scenario before na napagod ka, kung hindi man about sa showbiz or pagiging actor, meron ka bang natatandaan, naaalala ngayon, na special memory from a friend or a family na nakapagpamotivate sa'yo? Na parang nag-e-echo minsan yung words na yun, or yung phrase na yun. Isa lang talaga, nung lumabas si Mithi, nung nakita ko si Mithi, yun yung jump start na talagang dapat paghusayan ko, pagbutihan ko. Yun yung parang renewal ng love ko. Yes. Thank you. Nagsisisi ako na wala ako nung araw na lumabas si Mickey kasi parang ang dami ko sana makukuha doon. Ba't di mo kasi ako in-invite? Pwede naman up to 4 people. Hindi, nandito pa ako noon. Meron na burnout ako at one point. 2019, I was shooting on Vodka Beers and Regrets, Manyanita, and Mea Culpa. May ginagawa kaming series na Direk Jerry, yung Sinong May Sala, at the same time. So, sa isang linggo, I was playing sniper shooter, lawyer na schizophrenic, at
an alcoholic actress. So 3 characters in 1 week, Monday to Sunday. So nakakalimutan ko na kung sino ako. Tapos naalala ko may isang shooting kami ng Manyanita. Parang pa 6 a.m. na, paakyat na yung araw. Malilate na ako sa susunod, sa Sinong May Sala. 7 a.m. yung call time ko doon. Nagsiset up pa lang sila ng boss. Tapos naka-prosthetics yung kalahati ng mukha ko kasi sunog. Sabi ko, gano'ng katagal pa kaya itong setup ng boss? Sabi niya, mga 30 minutes. Sabi ko, okay lang, maglakad-lakad muna ako. Nasa EDSA kami, yung Victory Liner na bus station. So wala naman ako malalakaran, di ba? Kasi EDSA na yung pag naglakad ako, mamamatay na ako dun eh. So umupo lang ako sa gutter ng EDSA na nakasuot akong prosthetics. Tapos may dumaan. Nagbato ng piso sa akin. Awang-awa ako sa sarili ko. Like, ano ba nangyayari sa akin today? Binato na akong piso. Sabi ko, may cellphone ako, no? Pero yeah, parang nung moment na yun, ramdam ko yung pagod nung linggong yun. Tapos iniisip ko lang, pag nakakuha ako ng day off, yung mahabang day off, aalis ako. As in malayo. So, mag-Holy Week, pumunta ako ng London, kahit maiksi lang naman yung Holy Week eh. Nag-London ako kahit didn't make sense. Sorry, excuse me. And then when I went to London, I said, okay, I'm gonna move here. So I think that's the reason why I moved to London ng pandemic. It was a result of my burnout. And then I had 2 friends talk to me nung pandemic. Sorry, hingi lang ako ng tubig. Wala akong COVID, nag-test ako. Pagod na to eh. Wala sa gateway 1 ng tubig. Malapit lang yung may annex. As a taong ubuhin, no? Talagang ang daldal ko pa rin. And then, I remember lang, during the pandemic, 2 people spoke to me, Piolo and Kim Chu. They told me, tama na yan, umuwi ka na dito. And it woke me up na parang, oo nga, tama na, parang I'm hiding from my reality and what I'm supposed to do. So, ako kasi hindi ako affectionate na tao. Mas nag-work sa akin yung tough love. So, nung tinough love na ako ni Piolo at ni Kim, yun, parang nagising na ako na, oo nga, ano ba ginagawa ko dito? Aral ako ng aral. Yung inaaral ko, trabaho ko na siya sa Pilipinas. Ginagawa ko na siya dati pa. So, uwi na ako. Yun po. Thank you po. Thank you. Thank you. That was Street Scooper, a TikTok content creator. For our next batch, please do stand by Miss Aster Amoya of TikTok, People's Journal, Filipino Star Ngayon, Alan Sancon of Stars Photo, and Ruin Ogawa of Anong Ganap. Our next question will be coming from Miss Aster Amoya of TikTok, People's Journal, and Filipino Star Ngayon. I'm here, pero halos na tanong nang gusto ko dapat din malaman. Tanungin ko muna si Direk at saka si Ricky, or an adaptation material. Original material kasi para kang lumalangoy sa dagat, walang landmarks, walang pangpang, malawak lahat o walang balsa. You can go anywhere, and kung writer ka, you want to go everywhere kasi ang dami-daming ideas. So ang difficult na trabaho sa writing is yung mamimili ka out of 5, 6, 7 na magagandang idea. Pero sa adaptation, more or less guided yung pamimili mo eh. Either magdi-deviate ako rito o gagayahin ko to pero papagandahin ko, meron ka ng reference point. So mas mahirap pag original. Direk. Tama naman po si Ricky sinabi niya. Pero may kaakibat ding hirap yung paggawa ng adaptation. Kasi may kahon na siya. So ayaw mo naman sabihin na kopya-kopya. Pag iniba mo, ay iniba niya, hindi na tama, iba na yung original. So pareho po siyang mahirap para sa akin. Yung original kasi, bilang director, mas may kalayaan ako na gawin. Yun. Sa adaptation, lalo na yung mga iconic scenes kasi hindi ginagawa ko rin po ito sa TV, hindi lang naman sa film. So may mga iconic scenes na eto direct kailangan natin gawin. Hindi ako agree kasi hindi ito Pinoy. Pero kailangan gawin. May mga ganun. So para sa akin naman, pareho siyang mahirap. Yun nga lang, sa original kasi mas may freedom ng konti para sa akin. Kasi nakakahon na yung adaptation.
Thank you. Thank you, Direk. Carlo, bago kita tanungin, may kumusta sa'yo si Crosspoint director mo, writer-director na si Donnie Orjales. Regards daw. Kasama kami before New Year. Ayan. Ang alaala. Tapos na yata. Salamat po. Magandang mong mukha. Ang alaala. Thank you very much. Ay ikaw. Ayun, ako patanungin eh. Alam mo, nakakatuwa kayo, Bella, at saka si Carlo. Kasi, kahit sabihin natin mas matanda si Carlo sa'yo, he's 40, pero tingnan mo naman siya, Tingnan mo naman siya, pero mukhang 20. Di ba? O, Carlo, anong sikreto? Wala pong sikreto. Happy lang. Siguro, mas pinipili kong makita yung mga mabuti sa buhay kaysa sa masasama. Mas pinipili kong kalimutan yung mga masasamang nangyayari sa buhay. Pinagdadaanan ko lang pero hindi ko po tinatambayan. Tapos mas na-appreciate ko yung mga beautiful things in life. Ang pagkagising pa lang, ay salamat. Lord, nagising po ako today. Doon pa lang, magsisimula ka ng magpasalamat. Kahit marami kami napansin sa'yo, mas nag-loosen up ka na ngayon. Unlike before, medyo aloof ka, lalo na sa media, sa press. Atensyonado pa rin po. Pawis yung kilikili ko ngayon, hindi lang po halata. Pero hindi, mas ano ka na ngayon, mas open. But anyway, si Bella, during the time na, of course, sinabi mo na nga na burnout ka, kaya nag-move ka, relocate ka sa London. So, ano ang mga na-miss mo habang nasa London ka? Kasi parang ang dami, actually ang dami. Pero para sa'yo, ano ang mga na-miss mo nga? Yung mga ganito po, mga ganito moments. Yung, I think I started changing when I was in London po. Parang nag-adapt po ako na ito yung normal life, you know, wala akong kasama sa bahay, I was doing everything by myself. Nagulat ako na na-miss ko yung Filipino food kasi nung nakatira ako dito, hindi man ako makain ng Filipino food every day unless parang may event, tas ang catering, Barrio Fiesta, or like Kamayan. Dati hindi naman ako kumakain ng Filipino food doon nandito ako, pero nung nandun ako, araw-araw ako nagluluto ng Filipino food. Parang, you realize pala how much, yun nga, food or scents or situations really tie you to home. So I kept recreating them in London. And then I started questioning myself, why am I recreating it when I can just go back home? But then I'm kind of stubborn, Tita Aster, kasi siguro dahil Taurus ako, parang hindi pumunta ako dito, mag-aaral ako, so kailangan tapusin ko yung inaaral ko, or pumunta ako dito kasi may gusto ko i-try, gusto kong makilala tong part na to ng buhay ko, then I should finish that. So I was being very stubborn about it. I didn't want to go home na parang wala akong natutunan. But then I realized even just the quiet moments taught me so much. Yun po, parang it was very different, Tita Aster. And we're glad you're back. Dahil kailangan ka ng industriya. Thank you po. Bago ko ipasa ang microphone, parang may gusto lang kaming malaman, sino ang nagpadala sa iyo ng beautiful flowers nung nakaraang Valentine's Day? Naku po. Meron ganon. Si Carlo na lang. Isi-secret ko po muna, Tita. Ibubulong ko na lang sa'yo later, Tita Aster. Hindi, wala pa naman, Tita. Wala pa. I'm not seeing anyone right now. Kasi you posted it eh. So, inisip namin na he must be somebody special. Natuwa lang naman ako na maganda po yung flowers. Pero wala pa naman. Wala pa ako sinasagot. Sige. But anyway, good luck to all of you. Good luck on the movie. Thank you. Thank you. That was Miss Esther Moyo. Up next, we have Alan Sancono, Stars Photo. Hello po. Good afternoon everyone. Sa movie. Yung first question ko kay Direk Jerry, tanong ko parang hindi na kuha yung reaction mo tungkol dun sa nangyari confrontation niya ni Carlo about dun sa Heights. Ano lang po yung naging reaction niyo and how you take it parang as a director pag may ganong situation na ayaw ng actor?
Ano ba nangyari nun? Siyempre nanginginig rin ako after nangyari yun. It wasn't bad. Ako na po ako talaga nito. Doon siya, opo. Oo. Siguro kasi, pagod lang kasi gabi na po yun eh. Medyo papack up na tayo nun. Medyo. Tsaka I think ayaw mo din kasi malagay sa alanganin si Carlo. Oo. So, sinabi na kasi ni Carlo umaga pa lang hindi siya sasakay sa rides. Pero sa Fun Ranch kasi yung taping namin, ang tanda-tanda na naming dalawa. Kung yung train na maliit na pambata lang yung sasakyan namin, hindi siya believable. So sabi ko, Carlo, kailangan natin sumakay kahit isang ride talaga lang. yung kaya ko. Gusto niya, dun lang kami sa train yung pang 4 years old. So sabi ko, Carlo, this is not gonna work. Kailangan natin ng ibang ride. So sabi ko, kahit dun tayo sa Anchors Away, pero sa gitna lang tayo umupo. Sa gitna kami umupo. Wala kang mararamdaman talaga dun, guys, promise. Pero parang nagalit si Carlo at one point. Parang may sinigaw ka. And I think Direk Jerry approached the set mostly also to protect your staff. I feel, yun yung naramdaman ko na kasi may sinabi si Carlo na one word. So, I think you called him out na parang, ops, pumayag kang i-shoot to, so huwag kang magagalit. It was more like that. Hindi siya away. Hindi po sigawan, hindi po ano. Ganun lang. Yeah. One-liner lang. Mga Hindi siya weekender. teleserye. Hindi siya gap-ender ng series. So. Opo, hindi siya gap. Pero nag-violate yung labi ni Carlo ulit nung araw na yun. Na-high blood uli siya. Hero heights. Hindi, tanong ko lang, Carlo, hindi namin alam na takot ka pala sa heights, no? When was that? Bata ka pa ba? Takot ka na sa heights? Hindi. Kaya ko naman, pero as much as possible, wag na lang kung ano. Parang masyado kong mahal yung buhay ko. Parang hindi ko pagkakatiwala sa mga tornilyo o sa mga, di ba? Meron kang karanasan ba before nung bata ka na gano'n? Wala naman. Basta sa mga rides, hindi yung sasakay lang ako at wala akong control. Parang, oo. Hindi. Wag na? Okay lang ako. About the movie, no, maraming sa trailer parang talagang mapanakit na, tapos may pressure po on your part dun sa success ng Meet Me in St. Gallen, tapos dito napapanoorin kayo with different character, tapos paano kayo nakarelate dun sa character nyo rito? Well, nakarelate kasi lahat naman tayo nagmamahal. So, yun yung point nung pelikula. At ayaw mong mawala yung memories nung pinagsamahan ninyong, di ba, yung dalawa. Ano yung question mo? Yun nga, paano ka nakarelate dito sa character? Yun lang naman. Yung pressure sa Meet Me in St. Gallen to do well, ito rin. Lahat naman ng projects ko na ginawa, laging may pressure, laging na sana tangkilikin. Kasi ganun ko kamahal yung proyektong ginagawa ko. Kaya nandito ako nagpo-promote na sana matulungan nyo kami. Yun. Si Bella naman. Nakaka-relate ako kay Sandra. Hindi dahil nagmamahal ako ngayon, pero dahil makakalimutin ako. Sobra ko makakalimutin. Hindi ko alam kung lumala siya dahil sa movie na to. Meron akong ganun eh. Pag may ginagawa akong project, dumidikit yung kaluluwa ko dun sa character. So, feeling ko dahil sa special memory, naging sobrang forgetful ko. Nadadala ko siya. So, sana mag-umpisa na ako ng bagong project para mag-iba na naman yung pagkatao ko. But, yung pressure for us to beat yung Meet Me at St. Gallen, I think, like I said kanina, they're very different projects naman. It was the first time I saw Carlo and I together in Meet Me at St. Gallen. No one knew if it was gonna work or not. We're happy that it did. I feel like it launched not just us and Direk Irene, but also a genre of like Filipino films din. Yung ganun yung two characters na mumblecore conversation movie. It was one of the first nung mga 2010s. So, we're happy that worked, but it's a very different project. So, I don't even know if kung paano namin to gagawin, how we're gonna market it properly, sa totoo lang. Kasi alam nyo na naman, nag-iba rin yung landscape ng pelikula sa Philippines, diba? We can really use all the help we can get. Dami natin kalaban, we have not also kalaban lang, but they're also our allies in many ways with their streaming platforms. So, in many ways, parang bakit magbabayad ang tao na manood ng sine kung pwede naman sila manood ng streaming platform. But that's the reason why we try to make good quality Filipino films, and we're very lucky. I heard kanina our ticket prices for this film is gonna be lowered down the same way it was for Isang Daang Awit Para Kay Stella and also The Loved One. So
I hope you guys help us share that. We're trying to bridge the gap. We're hearing the complaints of the audiences na masyadong mahal ang sine, masyadong mahirap for us to keep watching movies and to alam mo yun, tangkilikin yung pelikulang Pilipino kung ganito kamahal yung cinema prices. So now, we're trying to find ways also to bridge that gap. So sana we'll see a difference in how people are watching again. Malaking factor yun, no, ng manong Sobra. sine. Sobra. So congratulations everyone. Thank you. Balance and God of Stars photo. Up next, we have Erwin Ogawa of Anong Ganap. Hello guys, congrats sa new movie project. Okay. So, ang ganda ng theme song sung by Sir Martin earlier, di ba? So, just in case magkaroon kayo ng Alzheimer or memory loss, so tingin nyo, ano yung song na makakapagpabalik ng memory nyo? What particular song or songs makakapagpabalik ng memory niya? Lahat po ba? Yes pa. Ako na Traviata. Wow! Traviata. Hindi, ano po ako, Baduy ako probinsyano family. Kasi lumaki po kami, kinakanta ng family namin, si Neneng family, ay Bakiamo Neneng. Yes. Totoo po yan. Ngayon may edad na ako, pag nagsasama-sama kami magkakapatid, kinakanta pa rin namin siya. It's our Core memory yan. I think it was composed for us, Neneng, si Neneng. Yun. Ganun ka-importante yung song na yun sa amin magkakapatid. Baduy, no? Probinsyano. Sir Ricky po. Bridge over troubled water. Yes, ang ganda. Ganda ng song. UP Days isa sa pinakamasayang yugto ng buhay ko nung estudyante pa lang ako sa UP. And part yun ng UP Days ko. Beautiful song. Ako siguro isa sa mga kanta, kasi mahilig din ako sa kanta. Mga early memories ko kasi si Daddy mahilig kumanta. Siguro Born Free ni Matt Monroe. Yes. Yan yung isa sa mga... Tapos I Don't Wanna Miss a Thing sa Armageddon. Actually madami. Dahil mahilig talaga ako sa music. Yes. Bella. Ako, I think same sa dad ko din. Yellow Submarine, The Beatles. Tapos kung sa pelikula, yung sa City of Angels, anong title nun? Yung Iris. Para for me, best ever written song for a film. Susunod sa Special Memory. Na sinulat ni Martin Rivera para sa movie namin. Bagong-bago. Walang ibang version. Yun po. Yun, Iris, tsaka Yellow Submarine. Last question kay Bella and Carlo. Speaking of films pa rin, so ano yung tatlong films nyo ang gusto nyo ma-retain sa memories ng mga audience? Tatlong films. Our films. Yeah, your projects nyo. Mauna na ako. Meet Me in St. Gallen. Yes, of course. And now this Special Memory. And first film I directed, 366. Yes. Yeah. Thank you. And Carla, 3 movies. Sa dami. Ang hirap, ano? Top 3. Mahal, walang top 3. Wala. Mahirap yung top 3. Oo, mahirap sagutin yun. Top of mind lang. Lahat nagpa-pile up sila. Siyempre, bagong buwan, bata-bata pa ako ginawa. St. Gallen. Ayan. Diba? Isa na lang. Isa na lang. Kokay daw. Sige, Koke. Nakatatlo na. Gusto ko nga magkaroon ng part 2 eh. Gusto ko ulit makita si Koke. Tumaba kaya siya? Nag-gain kaya siya ng weight? Ang dami kasi sobra. Oo. Alright, thank you guys. Best of luck. Thank you very much. That was Erwin questions. And this time, it's you guys. Please promote your film to all our friends. Yes. Let's start off with Carlo. Again po, sa darating na March 11, sana po huwag niyo kalimutan. Huwag kayo magka-Alzheimer's. A special memory po. Sana po masuportahan niyo kami. Thank you. Yes, again, maraming salamat po sa lahat ng pumunta today. Thank you also, marketing team of Viva, for setting this up and organizing. Ang ganda-ganda. Maraming salamat. Meron dapat po kaming scene drop today kasi hindi po umabot yung approval ng MTRCB. Papanood sana namin sa inyo. I-airdrop na lang namin sa inyo isa-isa. Para mapanood din. Gusto niyo ba makita? Gusto niyo ba makita? Pwede naman, pero bawal niyo po yung record. Ay, mahirap yan. Mahirap yan. Kayo. Kailangan niyo pong patayin lahat ng cellphone. Lemon, pakita mo na. Direct Jerry, what's your verdict? Ipalabas. Wow, akala mo. Ipalabas. Akong bahala. Joke po.
Yun, maraming salamat po for joining us this afternoon. Tulungan niyo naman po kami i-promote yung movie namin, please. Please, kayo din po, please watch. Thank you. Kanina meron. Pero Yes po, ipe-play po natin yan later on. Thank you very much. Of course, we would like to let's give a big round of applause for Sir Ricky Lee. Bihira po natin makasama sa press conference. Thank you for being here with us. We appreciate it a lot. And of course, congratulations in advance kay Direk Jerry, of course, Bella Padilla and Carlo Aquino. This time, before we play the official trailer, let's have one more photo up before we end. Of course, please stay right in front. At the center. Thank you very much. Okay, please face center. For updates on A Special Memory, like and follow Viva Films official social media accounts on Facebook, facebook.com/Viva Films, on X and Instagram at Viva_Films. Again, puno-puno po ng emosyon, pagmamahal at pag-asa. Ipapaalala ng A Special Memory na ang mga hindi malilimutang koneksyon ay mananatili sa atin magpakailanman. Exclusive sa mga sinehan nationwide ngayong March 11, 2026. Again, thank you everybody for being here with us. Don't go away because right at this moment, one more photo. Okay, in 3, 2, 1. And to our cast, director and writer, please be on the side because all together we will watch the official trailer of A Special Memory.